Okay mga kabihero, noong pong nakaraan, nagsimula po tayo at ipinakita ko po sa inyo yung simbahan po sa San Francisco del Monte sa Quezon City, yung tinatawag po na Basilica Minore de San Pedro Bautista. So pagkatapos po doon, matapos po tayong lumisan ng Quezon City, ang una pong simbahan na atin pong binisita ay dito po sa bayan po ng Nagcarlan. So ito po yung kanyang simbahan. Napakatanda na rin po nito. Hindi naman po siya kasing tanda ng inyong host mga kabiyahero. So hahanapin po natin yung kanyang historical marker para maihatid ko po sa inyo kung kailan po ba at ano po ba ang kasaysayan ng simbahang ito dito sa Nagcarlan mga kabiyahero. Church of Nagcarlan. Uy, hindi ho pala siya Nagcarlan sa simula. Nagcarlan po yung nakatala rito. The first church, which was of light materials, was built by Reverend Thomas D. Miranda, OFM, who was assigned to this town in 1583 as resident priest. The second church of brick and the stone was built in 1752 but was partly destroyed by fire in 1781. A choir loop was added to the reconstructed church in 1845 by Reverend Vicente Billoc, who built the Nagcarlan Cemetery and its underground crypt by Reverend Tomas de Miranda, who was pioneered in the successful cultivation of wheat in the uplands of Nagcarlan. So yan po yung nakatala sa kanyang kasaysayan. So habang tayo po yung papasok sa loob, narinig ko po yung speaker na nagsasalita. Kung kayo po ay pamilyar doon po sa tinatawag na Nagcarlan Underground Cemetery, ay sinasabi po ng speaker na mula daw po sa simbahang ito ay mayroon pong connection na tunnel mula po dito patungo po doon sa tinatawag na Nagcarlan Underground Cemetery. So hindi na po ginagamit ang sementeryong yan sa ngayon at twice na rin po tayo nakapasok sa loob. Ay totoo po na may sementeryo po. Maliban po doon sa ibabaw, mayroon po siyang hagdan pa ilalim at yan po yung mga tinatawag natin nung araw ng mga katakumba kung saan yung ilalim po ng lupa ay mayroon din pong mga nakalibing mga kabiyahero. So isa na po siya ngayong pasyalan at hindi na po siya pinaglilibingan. Pero ang bago po sa aking narinig ay mayroon po palang tunnel. Kinonfirm po mismo nung speaker, wala na nga lang daw pong oras para pumasok doon sa tunnel at makarating doon po sa underground cemetery. Kasi ang distansya po niyan mula dito ay halos mahigit po sigurong 1 kilometro mga kabihero. So ganun po katindi yung engineering nung araw. Nagawan po nila yan ng tunnel.